Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong nagmamahal at kung minsan ay nasasaktan. Ako po ang inyong kasama, ang inyong kaibigan, na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong susubok sa ating pananaw sa pag-ibig at katatagan. Gaano nga ba katatag ang isang babaeng nasanay na ang buong mundo ay nakatingin sa kanyang perpektong mukha? Paano kung sa isang iglap, ang mismong mukhang ito ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak at ng kanyang muling pagbangon? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Ang sunod-sunod na pag-flash ng mga kamera ay tila mga bituing kumikinang sa paligid ni Liwayway di makulangan. Bawat kislap ay isang paalala ng mundong ginagalawan niya. Isang mundo ng karangyaan, ng paghanga, at ng walang katapusang pangarap. Sa gabing ito, sa kanyang sariling bachelorette party, perpekto ang lahat. Bawat ngiti, bawat halik sa pisngi, bawat bulong ng pagmamahal mula sa lalaking pakakasalan niya bukas, si Dante Ramos. Nakakapit ang braso ni Dante sa kanyang baywang, isang posesibong kilos na nagsasabing, "Akin siya." At para kay Liwayway, ang pakiramdam na yon ay seguridad. Ito ay pag-ibig. Liwayway Dante, isang tanong pa po. Sigaw ng isang reporter mula sa gilid. Ano ang mensahe ninyo para sa isa't isa sa huling gabi ninyo bilang magkasintahan? Ngumiti si Dante, ang ngiting kayang magpatunaw ng kahit sinong babae. Si Liwayway ang lahat sa akin. Bukas, opisyal na siyang magiging mundo ko. Tumugon si Liwayway, ang kanyang boses ay malambing at puno ng sinseridad. At siya ang tahanan ko. Sa kanya, palagi akong uuwi. Nagpalakpakan ng mga tao. Isa na namang perpektong sagot mula sa perpektong magkasintahan ng bansa. Ang supermodel at ang CEO. Isang modernong fairy tale. Ilang sandali pa, humiwalay sa karamihan si Clara Valderrama, ang kanyang maid of honor, at lumapit sa kanya. Sa paningin ng lahat, si Clara ang matalik niyang kaibigan, ang kanyang anino sa industriya. Ngunit may mga pagkakataong nararamdaman ni Liwayway ang isang kakaibang lamig sa mga mata nito. "Masayang-masaya ka, Liway," sabi ni Clara. Inaayos ang isang hibla ng buhok na naligaw sa mukha ni Liwayway. Ang kilos ay tila maalalahanin, ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang mariin. Nasa iyo na ang lahat. Ang kasikatan, ang kayamanan. Si Dante, sana lang. Marunong kang ingatan ang lahat ng iyan. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Liwayway, ngunit agad din niya itong iwinaksi. Marahil ay pagod lang si Clara. "Salamat, Clara. Maswerte ako na nariyan ka." Ngumiti si Clara, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang mamangiting iyon. "Walang anuman. Para saan pa't magkaibigan tayo, di ba?" Nang matapos ang gabi, nagpaalam si Liwayway. Maraming yakap, maraming pagbati. Hinalikan siya ni Dante sa huling pagkakataon bago siya sumakay sa kanyang sasakyan. "Magkita tayo sa altar, mahal ko," bulong nito. "Hihintayin kita," sagot niya. Habang tinatahak ng kanyang sasakyan ang daan pauwi, nakatingin lang si Liwayway sa mga ilaw ng lungsod ng Pag-asa na kumikinang sa dilim. Ang puso niya ay umaapaw sa kaligayahan. Bukas, magiging Mrs. Ramones na siya. Iniisip niya ang kanilang magiging bahay, ang kanilang mga magiging anak. Ang lahat ng pinangarap niya ay abot kamay na. Isang perpektong buhay, isang perpektong pag-ibig. Pumasok ang sasakyan sa basement parking ng kanyang condominium. Tahimik at halos walang tao. Bumaba siya, bitbit ang isang maliit na regalo mula sa kanyang mga kaibigan. Ang bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. May naririnig siyang kaluskos mula sa isang madilim na sulok. Napatigil siya. Sino yan? Walang sumagot. Nagsimulang kabahan si Liwayway. Pinabilis niya ang kanyang paglakad. Mahigpit ang hawak sa susi ng kanyang kotse. Ngunit huli na ang lahat.
Isang anino ang mabilis na kumilos mula sa likod ng isang poste. Isang lalaking nakatakip ang mukha. Bago pa man makasigaw si Liwayway, isang kamay ang marahas na humawak sa kanyang buhok, hinihila ang kanyang ulo paatras. Sinubukan niyang pumiglas, ngunit malakas ito. Sa isang iglap, may naramdaman siyang malamig na likidong itinatapon sa kanyang mukha. At pagkatapos ay ang sakit. Isang nag-aapoy na sakit na tila tumutunaw sa kanyang balat, sa kanyang pagkatao, sa kanyang buong kinabukasan. Napasigaw siya, isang sigaw na puno ng paghihirap at hindi makapaniwalang takot. Nabitawan niya ang kanyang gamit at napaluhod. Ang dalawang kamay ay idinidiin sa kanyang nasusunog na mukha. Ang amoy ng kemikal ay sumunuok sa kanyang ilong, kasabay ng pagsiklab ng sakit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Parang binubuhusan ng kumukulong langis ang kanyang mukha, paulit-ulit. At bago lamunin ng kadiliman ang kanyang ulirat, ang huling imaheng nakita niya ay ang isang pares ng maruming sapatos na papalayo, kasabay ng pagguho ng kanyang paraiso. Ang unang nagmulat kay Liwayway ay hindi ang liwanag, kundi ang sakit. Isang mapurol at kumikirot na sakit na gumagapang mula sa kanyang mukha, pababa sa kanyang leeg, hanggang sa kanyang dibdib. Sinundan ito ng mga tunog, ang mahinang ritmikong pagbip ng isang makina sa tabi niya, ang kaluskos ng sapatos sa sahig na linoleum, at ang mga boses na tila nagmumula sa ilalim ng tubig. May mabigat na nakabalot sa kanyang buong mukha. Hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay para alisin ito, ngunit isang mahinang kamay ang pumigil sa kanya. Miss Di Makulangan, Liwayway, huwag mo munang gagalawin. Isang boses ng lalaki, mahinahon ngunit may bigat. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang ungol lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng panibagong kirot. Nasa ospital ka. Patuloy ng boses na ngayon ay natukoy niyang isang doktor. Nagkaroon ng insidente. Ang mahalaga, ligtas ka na. Ligtas? Paanong ligtas kung pakiramdam niya ay nasa impyerno siya? Ang mga alaala ay bumalik na parang pira-pirasong salamin. Ang dilim ng parking lot, ang anino, ang likido, at ang nag-aapoy na sakit. Ang mukha ko, nagawa niyang ibulong. Ang bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng doktor. Nagkaroon ka ng malubhang pinsala, Liwayway. 3rd-degree chemical burns. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Pero hindi na niya pinakinggan ang mga sumunod na salita. Ang malubhang pinsala ay umaling-ungaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Ang kanyang mukha, ang kanyang puhunan, ang kanyang pagkatao. Dumating si Dante kinahapunan. Narinig ni Liwayway ang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango. Isang bahagi sa kanya ang umasa, nayayakapin siya nito. Nahahagulhol ito sa kanyang tabi at sasabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit nanatili itong nakatayo, malapit sa pinto. Liway, sabi nito, ang boses ay pilit at walang emosyon. Kamusta ka na? Sinubukan niyang lumingon sa direksyon ng boses niya. Dante. Narinig niya ang pag-aatubili sa mga hakbang nito bago ito lumapit. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang braso, ngunit ang haplos ay malamig, mabilis, at halos walang buhay. Hindi ito ang Dante na kilala niya. Magpagaling ka. Mahal, sabi nito. Ang salitang mahal ay lumabas na parang isang obligasyon, hindi isang damdamin. Nandito lang ako. Huwag kang mag-alala sa kasal. Ang mahalaga ay ang kalusugan mo. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nararamdaman niya iyon. Kahit nakapiring ang kanyang mga mata, ramdam niya ang pag-iwas sa mga titig nito. Ramdam niya ang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Ang lalaking tahanan niya,
ay tila naging isang estranghero. Hindi nagtagal, umalis din ito. Ang sumunod na dumating ay si Hiraya, ang tunay niyang kaibigan. Hindi tulad ni Dante. Naramdaman agad ni Liwayway ang init ng presensya nito. Umupo ito sa gilid ng kama, hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay, at humagulhol ng walang tunog. Ang mga luha nito ay tumulo sa kanyang kamay, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magising siya, naramdaman ni Liwayway na hindi siya nag-iisa sa kanyang pagdurusa. "Gagaling ka, Liway," sabi ni Hiraya sa gitna ng mga hikbi. "Hindi kita iiwan." Nang gabing iyon, hindi makatulog si Liwayway. Nang masiguro niyang mahimbing na ang natutulog na si Hiraya sa sofa, dahan-dahan siyang bumangon. Bawat galaw ay isang sakripisyo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit may isang bagay na mas malakas kaysa sa sakit na nagtutulak sa kanya. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang makita. Kinapa niya ang daan patungo sa banyo. Malamig ang sahig sa kanyang mga paa. Nang marating niya ang lababo, huminga siya ng malalim at humarap sa salamin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inaalis ang mga benda. Isang piraso, 2, 3. Ang bawat pagtanggal ay paglantad sa isang katotohanang hindi niya gustong harapin. At nang tuluyan ng matanggal ang huling takip, napatingin siya sa imaheng nasa harapan niya. Hindi siya iyon. Ang babae sa salamin ay isang halimaw, isang litrato ng isang bangungot. Ang balat na dati makinis at porselana ay ngayon ni isang mapa ng kulay pulang laman, ng mga paltos at ng mga itim na marka ng pagkamatay ng balat. Ang isang bahagi ng kanyang pisngi ay tila natunaw at ang kanyang mga labi ay namamaga at pilipit. Napahawak siya sa lababo para suportahan ang sarili. Isang matinis at desperadong tunog ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw. Isang sigaw ng pagkawala, ng pighati, at ng hindi matanggap na katotohanan. Mabilis na dumating si Hiraya at inalalayan siyang pabalik sa kama. Umiiyak na, kasama niya. Nang tumahan siya, pagod na ang kanyang katawan at kaluluwa. Nagpanggap siyang tulog habang inaayos ni Hiraya ang kanyang kumot. Ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Ilang oras pa, sa kalaliman ng gabi, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Dante. Akala nito ay tulog na siya. May kausap ito sa telepono. Ang boses ay pabulong ngunit malinaw sa katahimikan ng silid. "Oo, alam ko. Hindi, wag mo na siyang isipin," sabi ni Dante. "Ang insidenteng ito, inaayos na nito ang lahat. Ngayon, may dahilan na ako para piliin ka." Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang tuluyang dumurog sa bawat piraso ng natitirang puso ni Liwayway. "Oo, Clara, ikaw na." Hindi gumalaw si Liwayway. Hindi siya huminga. Naramdaman niyang gumuho ang buong mundo niya. Hindi dahil sa asidong sumira sa kanyang mukha, kundi dahil sa laso ng pagtataksil na ngayon ay kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang salamin ay hindi lang basag. Ito ay durog-durog. Walang luhang dumaloy. Matapos marinig ang mga salitang iyon mula kay Dante, isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Liwayway. Ang sakit sa kanyang mukha ay tila nawala. Napalitan ng isang pagkamanhid na gumapang mula sa kanyang puso patungo sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ang mga salitang iyon, "Oo, Clara, ikaw na," ay mas masakit pa sa kemikal na tumunaw sa kanyang balat. Ang asido ay sumira sa kanyang panlabas na anyo. Ngunit ang pagtataksil na yon ang dumurog sa kanyang kaluluwa. Nakatulala lang siya sa dilim, pinakikinggan ang ritmiko at walang malay na paghinga ni Hiraya mula sa sofa. Sa isip niya, paulit, ulit na naglalaro ang mga pangyayari. Ang matamis na ngiti ni Dante sa harap ng kamera, ang malamig na babala ni Clara, ang pag-atake, ang pag-iwas ni Dante sa ospital, at ang huling pag-uusap sa telepono. Ang lahat ay magkakakonekta. Hindi ito isang aksidente.
Ito ay isang plano. At sa realisasyong yun, ang pagkamanhid ay dahan-dahang nag-init at naging isang nagbabagang galit. Isang galit na malamig, tahimik, at nakamamatay. Ang liwayway na minahal si Dante, ang liwayway na nangarap ng isang perpektong buhay, ang liwayway na pinagkakatiwalaan ang kanyang matalik na kaibigan, patay na. Pinatay nila, kagabi pa. Kinabukasan, paggising ni Hiraya, bumungad sa kanya ang isang liwayway na hindi na niya kilala. Nakaupo ito sa kama, ang likod ay tuwid. Ang mga benda ay maayos na nakalagay, ngunit may kakaiba sa mga mata nitong bahagyang nasisilip sa mga siwang. Wala na ang takot, wala na ang pighati. Ang naroon ay isang blangkong determinasyon. Hiraya, kailangan ko ng tulong mo. Sabi ni Liwayway, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Oo naman, Liway. Anong kailangan mo? Gusto mo bang kausapin ko ulit ang doktor? Umiling si Liwayway. Kailangan kong mawala. Napatigil si Hiraya. Anong ibig mong sabihin? Ang Liwayway di makulangan na kilala ng lahat. Kailangan na niyang mamatay. Sabi ni Liwayway, walang bakas ng pag-aalinlangan. Tutulungan mo akong itakas ang lahat ng naipon ko. Tutulungan mo akong makakuha ng bagong pagkakakilanlan. Tutulungan mo akong umalis ng bansa. Nakita ni Hiraya ang apoy sa mga mata ng kaibigan. Ito ay hindi na pagsusumamo ng isang biktima. Ito ay utos ng isang taong nagsisimula ng magplano ng digmaan. Walang tanong-tanong, tumango si Hiraya. Gagawin ko. Sa sumunod na mga araw, habang ang mundo sa labas ay abala sa balita tungkol sa trahedya ng sikat na modelo, sa loob ng kwartong yon, isang masalimuot na plano ang binubuo. Lihim na inilipat ni Hiraya ang lahat ng pera ni Liwayway sa isang offshore account. Humanap siya ng mga koneksyon na kayang gumawa ng pekeng passport at mga dokumento. Isang gabi, iniabot ni Hiraya ang isang sobre kay Liwayway. Ito na! Bulong niya. Sa loob ay isang plane ticket papuntang Switzerland at isang passport. Bago umalis, may isang huling bagay na kailangang gawin si Liwayway. Kumuha siya ng papel at panulat. Sa nanginginig ngunit desididong kamay, isinulat niya ang kanyang suicide note. Isang liham na puno ng kalungkutan. Isang liham na nagsasabing hindi na niya kayang harapin ang mundo nang wala ang kanyang mukha. Isang perpektong pagganap para sa isang perpektong trahedya. Ito ang magiging kurtina na magsasara sa buhay ni Liwayway di Makulangan. Iniwan niya ito sa ibabaw ng kanyang unan, sa tabi ng engagement ring na isinulina sa kanya ni Dante sa pamamagitan ng isang mensahero. Kinagabihan, sa tulong ng isang nurse na binayaran ni Hiraya, palihim na nakalabas si Liwayway sa ospital. Nakasuot ng malaking itim na salamin, isang scarf na nakatakip sa ibabang bahagi ng kanyang mukha, at isang simpleng damit. Para siyang isang anino sa gabi. Sa airport, bago pumasok sa departure area, huminto siya sandali. Tanaw mula sa malaking salamin ng paliparan ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng pag-asa. Ang lungsod na nagbigay sa kanya ng lahat at kumuha rin ng lahat. Hindi ito isang paalam. Ito ay isang pangako. Sa loob ng eroplano, habang papalipad ito palayo sa kanyang dating buhay, binuksan niya ang passport na ibinigay ni Hiraya. Isang bagong pangalan, isang bagong pagkatao. Sa larawan, isang babaeng may seryosong mga mata, ang nakatingin pabalik sa kanya, ang mukha niya bago ang lahat. Binasa niya ang pangalan sa ilalim nito, Sinag de la Torre. Isang sinag ng liwanag na lilitaw mula sa kadiliman. Isang tore ng lakas na hindi na muling magigiba. Isinara niya ang passport at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang maliit at mapait ng ngiti ang sumilay sa kung anumang natitira sa kanyang mga labi. Babalik ako, bulong niya sa sarili, habang ang eroplano ay lumilipad patungo sa mga ulap. At sa pagbabalik ko, hindi na ako ang biktima.
Ako na ang magiging bangungot nila. 5 taon. 5 taon ng mga puting pader, amoy ng antiseptic, at ng paulit-ulit na tunog ng mga makina. 5 taon sa Switzerland, isang lugar na kasing lamig ng nararamdaman niya sa loob. Ang mga unang taon ay isang malabong panaginip ng sakit. Ang bawat operasyon ay isang proseso ng pagkawasak bago ang muling pagbuo. Nararamdaman niya ang malamig na scalpel, naririnig ang usapan ng mga doktor sa wikang hindi niya maintindihan. At pagkatapos ay gigising na naman sa pamilyar na kirot. Ang kanyang mukha ay muling nababalot ng benda. Sa bawat pagtanggal ng takip, isang bagong estranghera ang sumasalubong sa kanya sa salamin. Isang mukhang unti-unting binubuo, pira-piraso. Hindi ito ang mukha ni Liwayway, hindi pa ito ang mukha ni Sinag. Ito ay isang canvas ng sakripisyo, ngunit habang ang kanyang katawan ay nagpapagaling sa ilalim ng mga kamay ng pinakamagagaling na surgeon, ang kanyang isipan naman ay nagsimulang mag-apoy. Ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa sakit ay ginugol niya sa pagbabasa. Ang mga aklat ng business management, marketing strategies, at cosmetic chemistry ang naging kanyang kanlungan. Ang bawat formula ng chemical na pinag-aaralan niya ay isang paalala ng asidong sumira sa kanya. Ngunit ngayon, sa kanyang mga kamay, ang mga chemical na ito ay hindi na sandata ng pagkawasak, kundi mga sangkap ng paglikha. Ang bawat libro ng negosyo ay isang ladrilyo na ipinapatong niya sa pundasyon ng kanyang paghihiganti. Ang malambot at mapagmahal na puso ni Liwayway ay dahan-dahang tumigas at naging isang diamante. Matibay, matalas, at kayang sumugat. Namatay na ang babaeng umiiyak sa gabi. Ang ipinanganak ay si Sinag, isang babaeng kinakalkula ang bawat galaw. 2 taon matapos ang kanyang pag-alis, nag-enroll siya sa isang prestihiyosong business school sa Zurich. Naging anino siya sa eskwelahan, laging nasa library, laging nangunguna sa klase. Ang kanyang mga profesor ay humanga sa kanyang talas ng isip at sa uhaw niyang determinasyon. Isang gabi, habang naghahanda para sa kanyang final exams, tumawag si Hiraya sa video call. Sa screen, nakita niya ang kanyang nag-iisang kaibigan, ang kanyang tulay sa nakaraan. "Kamusta ka na?" tanong ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Ayos lang," sagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa librong binabasa. "Anong balita dyan?" Nagbuntong hininga si Hiraya. "Si Dante." Lalo pang lumalaki ang Eterno Cosmetics. Sila na ang hari ng merkado. At si Clara, palagi siyang nasa mga magazine, ipinagmamalaki ang kanyang perfect life bilang Mrs. Ramons. Napatigil si Sinag. Dahan-dahan niyang isinara ang libro. Tumingin siya sa screen at nakita ni Hiraya ang apoy na nagliliyab sa mga mata nito. "Hayaan mo sila," sabi ni Sinag. Ang boses ay malamig. "Hayaan mo silang magpakasaya sa ituktok ng kanilang kaharian. Dahil ang lahat ng itinayo nila, ako ang gigiba." Lumipas ang mga taon. Natapos niya ang kanyang pag-aaral. Hindi lang basta nagtapos, kundi bilang summa cum laude. Ang kanyang thesis tungkol sa The Psychology of Beauty and Market Disruption ay nanalo ng parangal. Sa araw ng kanyang pagtatapos, tumayo siya sa harap ng salamin sa kanyang apartment. Nakasuot ng itim na toga, ang kanyang mukha ay ganap ng magaling. Makinis. Perpekto. Isang obra maestra ng modernong siyensya. Ito ay isang mukha na mas maganda pa kaysa sa dating mukha ni Liwayway. Mas matalas ang mga panga, mas mapungay ang mga mata, mas matapang ang kabuuan. Ngunit para sa kanya, ito ay isang maskara. Isang magandang maskara na nagtatago sa mga peklat na hindi na kailanman mabubura. Ang mga peklat sa kanyang kaluluwa. Hinaplos niya ang kanyang pisngi. Malamig, kasing lamig ng determinasyon sa kanyang puso. Ang babae sa salamin ay hindi na si Liwayway, siya na si Sinag de la Torre, at handa na siya. Pagkalipas ng 1 linggo, nakaupo si Sinag
sa isang malaking boardroom sa Geneva. Sa harap niya ay isang grupo ng mga international investors. Sa likod niya, isang presentasyon na nagpapakita ng kanyang plano para sa isang bagong cosmetic company, isang kumpanyang babago sa buong industriya. Silangan Cosmetics. Ang kanyang pagsasalita ay matatas, puno ng kumpiyansa at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ipinakita niya ang mga datos, ang kanyang mga projections at ang kanyang filosofiya. Nang matapos siya, isang matandang investor ang tumingin sa kanya. "It's a bold plan, Miss De La Torre. You are proposing a war against an established giant, Eterno Cosmetics." Ngumiti si Sinag, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "I am not proposing a war," she said, her voice dropping to a steely calm. "I am announcing my victory." Nagkatinginan ang mga investors. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, isa-isa silang tumango. Nakatayo sa bintana ng kanyang hotel room ng gabing iyon, tinanaw ni Sinag ang maningning na Lake Geneva. Hawak niya ang kanyang telepono. Isang text message lang ang ipinadala niya kay Hiraya na naghihintay sa Pilipinas. "Nakuha ko na. Ihanda mo na ang lahat." Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay malamig at malinis. 5 taon. 5 taon ng paghahanda. "It's time to go home," bulong niya sa hangin. Oras na para umuwi. Oras na para maningil. Ang pangalan ni Dante Ramones ay naging kasing kahulugan ng tagumpay. Mula sa kanyang opisina, sa pinakatuktok ng Ramones Tower, tanaw niya ang buong lungsod ng pag-asa, isang kahariang itinayo niya sa pundasyon ng ambisyon at mga tamang desisyon. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay kulay ginto sa mga gusali. 5 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Liwayway. 5 taon na rin siyang kasal kay Clara. Sa paningin ng publiko, sila ang power couple ng industriya. Perpekto, matatag. Ngunit alam ni Dante ang katotohanan. Ang kanilang pagsasama ay isang transaksyon. Iniligtas ng pera ni Clara ang Eterno Cosmetics mula sa bingit ng pagkalugi at ibinigay naman niya dito ang apelyido at katayuang matagal na nitong inaasam. Walang pag-ibig, tanging isang alyansang pinagtibay ng parehong kasakiman. Pumasok si Clara sa kanyang opisina nang hindi kumakatok, isang ugaling kinaiinisan ni Dante. Inilapag nito ang isang business magazine sa kanyang mesa. Ang lakas ng paglapag ay umaling-awngaw sa katahimikan. "Nakita mo na ba to?" tanong ni Clara. Ang boses ay matinis at puno ng iritasyon. Tiningnan ni Dante ang pabalat. Isang mukha ng babaeng hindi niya kilala. Maganda, ngunit hindi sa paraang malambot at kaaya-aya. Ang ganda nito ay matalas, matalino, at tila mapanganib. Ang headline, Sinag de la Torre, ang bagong araw sa industriya ng kagandahan. Isang bagong startup, sabi ni Dante. Walang interes na ibinalik ang tingin sa bintana. Marami niyan. Lahat sila namamatay din. "Hindi ito basta startup, Dante," giit ni Clara. "Silangan Cosmetics. Tingnan mo ang funding niya mula sa mga bigating investors sa Europa. At ang launching event nila sa susunod na linggo, isang grand gala." Doon lang napukaw ang interes ni Dante. Kinuha niya ang magazine at binasa ang artikulo. Habang nagbabasa, unti-unting nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang babaeng ito ay hindi basta-basta. Ang kanyang mga plano ay agresibo. Ang kanyang mga salita ay tila mga patalim na direktang nakatutok sa puso ng Eterno Cosmetics. Isang linggo ang lumipas at sa grand gala ng industriya, dumating sila. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Sinag de la Torre. Nakasuot ito ng isang emerald green na gown na lalong nagpatingkad sa talas ng kanyang mukha
at sa kumpiyansa ng kanyang tindig. Hindi siya naglalakad, rumarampas siya. Tila pag-aari niya ang lugar. Naramdaman ni Dante ang isang kakaibang paghatak, isang kombinasyon ng paghanga at pagbabanta. Para siyang isang leon na nakakita ng isang bagong maninila sa kanyang teritoryo. Kakausapin ko siya, sabi ni Dante kay Clara. Huwag na. Mabilis na sagot ni Clara. Ang selos ay agad na gumuhit sa mukha nito. Hindi pinansin ni Dante ang asawa. Lumakad siya palapit kay Sinag na noon ay may kausap na ibang CEO. Nang lumingon ito at magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Dante ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang pagyanig. May kung anong pamilyar sa mga mata niya. Hindi ang hugis, hindi ang kulay, kundi ang kislap sa loob nito. Isang kislap na parang pinaghalong sakit at nag-aapoy na galit. Miss De La Torre, bati niya, inilahad ang kanyang kamay. Dante Ramones, welcome to Manila. Ngumiti si Sinag, isang ngiting perpekto, ngunit walang init. Tiningnan nito ang kanyang inilahad na kamay, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Sa halip na tanggapin ito, bahagya itong tumagilid at kumuha ng isang baso ng champagne mula sa isang dumadaang waiter. Mr. Ramones, sabi nito, ang boses ay malumanay, ngunit may lamig ng yelo. I've heard so much about you. Ang simpleng mga salitang iyon at ang tahasang pag-iwas sa kanyang kamay ay isang sampal sa kanyang ego, isang malinaw na mensahe. Hindi ito narito para makipagkaibigan. Bumalik si Dante sa pwesto ni Clara. Ang kanyang panga ay bahagyang naninigas. Anong sabi niya? Usisa ni Clara. Wala. Maikling sagot ni Dante. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Sinag na ngayon ay sentro ng atensyon sa kabilang dulo ng ballroom. Sa mga sumunod na araw, ang pangalan ni Sinag de la Torre at Silangan Cosmetics ay nasa lahat ng dako. Ang kanilang paunang kampanya ay matalino at mapangahas. Isang gabi, habang nanonood ng balita sa negosyo si Dante, kasama si Clara, lumabas ang isang eksklusibong panayam kay Sinag. Nakaupo ito, kalmado at makapangyarihan. Tinanong siya ng reporter, ano ang pilosopiya ng Silangan Cosmetics? Ano ang pinagkaiba ninyo sa iba? Tumingin si Sinag diretso sa kamera, na para bang kinakausap nito ang bawat manonood. Na para bang kinakausap nito sila Dante at Clara. Simple lang, sabi niya. Naniniwala kami na ang mga peklat ay hindi dapat itago. Nariyan ang mga iyan para ipaalala sa atin ang lakas na bumangon at magpatuloy. Habang sinasabi niya iyon, ang kamera ay nag-focus sa kanyang perpekto at walang bahid na mukha. Sa tabi niya, naramdaman ni Dante ang paninigas ni Clara. Siya naman, naramdaman niyang muli ang kakaibang kilabot na yon. Ang pakiramdam na nakakita ka ng isang multo mula sa nakaraan, isang multong nagbabalik hindi para manakot, kundi para maningil. Ang opisina ni Sinag de la Torre sa pinakatuktok ng Silangan Tower ay salungat sa karangyaan ng opisina ni Dante. Walang mabibigat na muebles na gawa sa nara, walang mamahaling painting. Ang espasyo ay minimalist, moderno at malamig. Gawa sa salamin, bakal at puting marmol. Para itong isang laboratorio. O isang war room. Dito, si Sinag ang general at bawat galaw ay kinakalkula. Perfect, sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malaking screen sa pader. Ipinapakita nito ang real-time sales data at social media engagement. Ubos na ang stocks sa lahat ng online platforms. Sa tabi niya, nakatayo si Hiraya na ngayon ay nagsisilbing Chief Operating Officer ng Silangan Cosmetics. Hindi maalis ang naukmangiti sa kanyang labi. Sabi ko naman sa'yo, henyo, ang ideyang ito. Ang balik-balat serum. Isang produkto para sa mga may sensitive skin. Direktang patama sa kanila. Tumango si Sinag. Alam na alam niya ang kahinaan ng Eterno. 5 taon na ang nakalipas bago ang insidente
Isang malaking iskandalo ang halos sumira sa Eterno. Isang batch ng kanilang sikat na foundation ang nagdulot ng matinding rashes at skin irritation sa mga gumamit. Mabilis nila itong tinakpan ng pera at PR, ngunit ang takot ay nanatili sa isipan ng mga mamimili. At ngayon, binuhay ni Sinag ang multong yon. Ang kampanya ng silangan ay hindi direktang bumabanggit sa Eterno, ngunit ang mensahe ay malinaw. Pagod na ba sa mga produktong nangangako, pero nananakit? Magbalik sa natural, magbalik sa sarili. Ang mga comment, puro positibo, sabi ni Hiraya, nag-scroll sa kanyang tablet. Finally, a brand that understands my skin. Goodbye, Eterno. Hello, Silangan. Maganda, sabi ni Sinag. Walang bakas ng tuwa sa kanyang boses. Tanging isang malamig na kasiyahan. Ito pa lang ang simula. Phase 1 is complete. Ngayon, sisimulan na natin ang Phase 2. Tumingin siya kay Hiraya. Bukod sa pagiging COO, may isa pang mas mahalagang papel si Hiraya sa planong ito. Isang papel na mapanganib. Gamit ang ibang pangalan at isang pekeng resume, nagawa ni Hiraya na makapasok bilang isang mid-level marketing executive sa Eterno Cosmetics. Siya ang mga mata at tainga ni Sinag sa loob ng kuta ng kalaban. Oras na para magpadala ng bulaklak, sabi ni Sinag. Kinagabihan, isang malaking bouquet ng mga puting lila, Casablanca lilies, ang dumating sa opisina ni Dante Ramones. Walang card, walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang matamis at nakakabighaning halimuyak ng mga bulaklak na pumuno sa buong silid. Alam ni Sinag na noon ay pinapanood ang Ramones Tower mula sa bintana ng kanyang sariling opisina, na ang puting lila ang paboritong bulaklak ni Liwayway. Ito ang bulaklak na ipinangako ni Dante na pupuno sa simbahan sa araw ng kanilang kasal. Ito ay isang simbolo. Puti para sa nawalang kawalang malay. At lila, isang bulaklak na kadalasang ginagamit sa mga libing. Kinabukasan, pumasok si Hiraya sa opisina ni Sinag. Ang muka ay pagod, ngunit may kislap ng tagumpay. Hindi mo aakalain ang nangyari, sabi ni Hiraya, na upo at uminom ng tubig. Naging war zone ang opisina ni Dante. Nakita ni Clara ang mga bulaklak. Nagwala siya. Ibinato niya ang plorera sa sahig. Sumigaw siya. Tinanong kung sino ang kabit ni Dante. At si Dante? Tanong ni Sinag. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. Noong una, litong-lito siya. Pero nang makita niya ang mga bulaklak, nakita ko sa mukha niya, Hira. Nakita ko. Bigla siyang namutla. Para siyang nakakita ng multo. Nagpatuloy si Hiraya sa pagkukwento. Isang malakas na sigawan ang narinig sa buong executive floor. Nagbintangan sila. Isinumbat ni Clara ang lahat ng ibinigay niya. Sumagot naman si Dante sa sobrang galit na pinakasalan lang niya ito dahil sa pera. Nagtagumpay ka, Sinag, sabi ni Hiraya. Ang lamat sa pagitan nila, ginawa mong isang malaking bitak. Ngunit hindi iyon ang tanging dala ni Hiraya. May isa pa. Dahil sa gulo, naging pabaya ang sekretarya ni Dante. Naiwan niya sa printer ang draft ng kanilang susunod na marketing campaign. Nakuha ko. Inilapag ni Hiraya ang isang folder sa mesa. Binuksan ito ni Sinag. Ang bawat pahina ay naglalaman ng plano ng Eterno para kontrahin ang pagpasok ng silangan sa merkado. Ang kanilang budget, ang kanilang target audience, ang kanilang mga bagong endorser. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sinag. Magaling. Bago pa man sila sumugod, alam na natin kung saan sila tatama. Pinag-aralan nilang dalawa ang mga dokumento. Ngunit bago matapos ang kanilang pag-uusap, biglang sumeryoso ang mukha ni Hiraya. Sinag, sabi niya, ang boses ay mas mahina na ngayon. May kailangan ka pang malaman. Narinig ko si Clara na kausap ang isang private investigator sa telepono. Napatigil si Sinag.
Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin mula sa mga papel. Ano ang pinag-uusapan nila? Huminga ng malalim si Hiraya. Ikaw, ang nakaraan mo. Inutusan niya ang investigador na halungkatin ang lahat. Kung saan ka nanggaling, sino ka talaga? Lahat ng tungkol kay Sinag de la Torre. Isang katahimikan ang namayani sa silid. Ang laro ay nag-iba na ng antas. Ang mga ngaso ay nagsisimula na ring tugisin. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Sinag. Ang kislap ng isang manlalaro ng chess na matagal nang inaasahan ang galaw ng kanyang kalaban. Mabuti, bulong ni Sinag, tila sa sarili. Hayaan mo siyang maghanap. Hayaan mo siyang maghalungkat sa mga anino. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay kalmado at puno ng determinasyon. Wala siyang makikita dahil ang babaeng hinahanap niya matagal nang patay. Ang mundo ni Hiraya Magsaysay ay nahahati sa dalawa. Sa umaga, siya si Hira, ang mahusay at masipag na marketing executive sa Eterno Cosmetics, isang babaeng palangiti, mabilis matuto, at pinagkakatiwalaan ng kanyang mga superior. Isang aninong gumagalaw sa loob ng kuta ng kalaban, nangangalap ng impormasyon, bawat ngiti ay isang maskara. Sa gabi, siya si Hiraya, ang sundalo sa digmaan ni Sinag. Ang kanyang mga gabi ay hindi na para sa pamamahinga, kundi para sa pagtugis. At ngayong gabi, dinala siya ng pagtugis na yon sa isang lugar na hindi niya aakalaing mapupuntahan. Isang masikip at mausok na kwarto sa likod ng isang lumang bilyaran sa Stock Cruise. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng sigarilyo at murang alak. Ang tanging ingay ay ang kalatog ng mga domino at mahjong tiles at ang desperadong bulong ng mga sugarol. Sa isang sulok, nakaupo ang kanyang pakay, si Marco Valderrama, pinsan ni Clara, isang lalaking may hitsura ng isang taong matagal nang tinalo ng buhay. Ang kanyang mga mata ay laging ligalig. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ito ang utos ni Sinag. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Ang bawat kahinaan, ang bawat sikreto. Dahil ayon sa paunang investigasyon nila, si Marco ay nalubog sa utang sa kasino ilang linggo bago ang pag-atake kay Liwayway. At pagkatapos, na parang himala, bigla itong nakabayad lahat. Nagsuot si Hiraya ng isa pang maskara. Ngayong gabi, siya si Grace. Isang volunteer mula sa isang maliit na foundation na tumutulong sa mga nalululong sa sugal. Simple lang ang kanyang suot, malayo sa kanyang corporate attire. Lumapit siya sa mesa ni Marco, isang maamong ngiti sa kanyang mga labi. Mr. Valderrama? Mahinahon niyang tanong. Nag-angat ng tingin si Marco. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Sino ka? Grace po. Mula sa Gabay Puso Foundation, sabi niya, inilahad ang isang pekeng ID. Nandito po kami para mag-alok ng tulong, counseling, tulong pinansyal, para makapagsimula ulit. Tumawa si Marco, isang tawang mapait. Wala nang makakatulong sa akin, miss. Ngunit hindi sumuko si Hiraya. Umupo siya at sa loob ng isang oras, kinausap niya si Marco. Ginamit niya ang lahat ng natutunan niya sa pakikipag-usap, ang lahat ng kanyang sinseridad. Ikinuwento niya ang mga pekeng istorya ng mga taong natulungan daw ng kanilang foundation. Unti-unti, nakita niyang bumababa ang pader na itinayo ni Marco. Nakita niya ang isang kislap ng pag-asa sa mga mata nitong pagod. Swerte na lang at tinulungan ako ng pinsan ko noon, biglang sabi ni Marco na para bang kinukumbinsi ang sarili. May malaki akong problema sa pera noon. Si Clara, siya ang sumalo sa akin. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa akin. Napatigil ang paghinga ni Hiraya. Eto na, ang unang piraso ng palaisipan. Napakabait naman po pala ng pinsan ninyo, sabi niya.
Pinipilit panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ang pag-uusap na yon ang naging susi. Sa mga sumunod na araw, lalo pang nakuha ni Hiraya ang tiwala ni Marco. Habang ginagawa ito, ginamit din niya ang kanyang posisyon sa Eterno. Isang gabi, habang nag-overtime, sinadya niyang pumasok sa lumang file room ng accounting department sa pagkukunwaring may hinahanap na lumang resibo. At doon, sa isang maalikabok na kahon na nakatago sa ilalim, nakita niya ang mga dokumentong dapat ay matagal nang sinunog. Ang mga financial statement ng Eterno Cosmetics, 5 taon na ang nakalipas. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang kumpanya ay ilang linggo na lang bago ideklarang bangkarota. Ang tanging paraan para mailigtas ito ay isang malaking cash infusion. Isang halaga na katumbas ng yaman ng pamilya Valderrama. Ang motibo ni Dante, malinaw na ngayon, dala ang mga bagong kaalamang ito. Inihanda ni Hiraya ang kanyang huling patibong. Muli siyang nakipagkita kay Marco sa isang maliit na karinderya. Bago sila mag-usap, maingat niyang ini-on ang recording app sa kanyang telepono at ipinatong ito sa mesa. Nakaharap pababa. Marco, may kailangan akong sabihin sa'yo. Simula ni Hiraya, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. May mga pulis na nagtatanong tungkol sa isang lumang kaso. Isang cold case, isang acid attack, 5 taon na ang nakalipas. Agad na namutla si Marco. Nabitawan niya ang kanyang kutsara. Anong sinasabi mo? Ang biktima? Isang modelong nagngangalang Liwayway di Makulangan. Patuloy ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Marco. Sinusuri ang bawat reaksyon nito. Muling binubuksan ang kaso at may mga testigo raw na nagsasabing, "Ikaw." Hindi ako yan. Sigaw ni Marco, nanginginig na ngayon. Tumayo siya, ang kanyang upuan ay bumagsak sa sahig. Hindi totoo yan, totoo. Kalma lang, Marco, sabi ni Hiraya, ngunit alam niyang nasundot na niya ang tamang ugat. Sa sobrang taranta, hindi na nag-isip si Marco. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagdadial siya. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Narinig ni Hiraya ang boses sa kabilang linya. Manipis at garalgal mula sa speaker ng telepono. Boses ni Clara. Ano na namang kailangan mo, Marco? Clara, ang mga pulis. Nagtatanong sila tungkol sa kaso ni Liwayway. Halos pabulong na sigaw ni Marco, puno ng takot. Narinig ni Hiraya ang pagbuntong hininga ni Clara. Sinabi ko na sa'yo, manahimik ka lang. Bayad ka na. Tapos na ang usapan. Anong tapos na? Paano kung mahuli nila ako? Paano kung magsalita ako? Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang boses ni Clara ay naging kasing lamig ng yelo. Subukan mo, Marco. Subukan mong magsalita at sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakakita ng liwanag. Ang banta na yon ang tuluyang sumira kay Marco. Napasigaw siya sa telepono, isang sigaw ng isang taong nasukol at nawalan na ng pag-asa. Bakit mo ako pinagawa noon, Clara? Bakit mo sinira ang mukha niya? Sinira mo rin ang buhay ko. Nang marinig ang mga salitang iyon, dahan-dahang kinuha ni Hiraya ang kanyang telepono mula sa mesa. Pinindot niya ang stop. Nasa kanya na. Ang ebidensya, ang boses, ang katotohanan. Nakatayo si Marco sa gitna ng karinderya, tulala at basang-basa ng pawis. Si Hiraya naman, sa unang pagkakataon, ay naramdaman ang bigat ng panganib na kanyang pinasok. Hawak niya ngayon ang sandatang gigiba sa Reyna. Ngunit alam din niya na sa mundong ito, ang mga nagdadala ng ganitong klasing sandata, sila rin ang laging unang tinutugis. Ang mansyon ng mga Ramones ay isang palasyong gawa sa salamin at marmol. Ngunit para kay Clara, ito ay naging isang kulungang gawa sa mga anino. Bawat sulok ay tila may nagmamasid. Bawat katahimikan ay puno ng mga bulong na hindi niya marinig.
Ang pangalan ni Sinag de la Torre ay naging isang lason sa kanyang isipan, isang multo na gumagambala sa kanya sa gabi at sumusunod sa kanya sa araw. Pinanood niya ang bawat panayam ni Sinag, pinag-aralan ang bawat ngiti, sinuri ang bawat salita. At sa likod ng perpektong mukha na yon, nakikita niya ang isang bagay na nakakapangilabot, ang anino ni Liwayway. Ang paranoia ay isang halamang dahan-dahang tumutubo at dinidiligan ito ni Sinag araw-araw. Isang gabi, sa isang charity ball, nag-cruise muli ang landas ni Dante at Sinag. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood ni Clara ang bawat kilos nila. Nag-uusap sila, mga profesional na ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit para kay Clara, ang bawat tingin, bawat pagtango, ay isang lihim na mensahe. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, habang paalis na si Sinag, isang maliit at puting panyo, ang tila hindi sinasadyang nahulog mula sa clutch bag nito. Isang maginoo, pinulot ito ni Dante. "Miss de la Torre, nahulog mo." Lumingon si Sinag. "Oh, salamat." Ngunit bago pa man niya ito kunin, isang pamilyar at matamis na amoy ang humalimuyak sa hangin. L'air du paradis. Ang pabango ni Liwayway. Napatigil si Dante. Isang sandaling pagkalito ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang alaala na hindi niya mailagay. Ngunit para kay Clara na nakamasid mula sa malayo, ang eksenang yon ay isang deklarasyon ng giyera. Nang gabing iyon sa kanilang penthouse, hinintay niya si Dante. Nang pumasok ito, pagod at walang imik, inihagis nito ang kanyang suit jacket sa isang upuan. Nahulog mula sa bulsa nito ang puting panyo. Mabilis itong pinulot ni Clara na parang isang agila. Inamoy niya. At doon, ang lason ng pagdududa ay tuluyan ng kumalat sa kanyang buong sistema. "Kanino to?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Tiningnan siya ni Dante. "Pagod." "Isang panyo lang yan, Clara." "Nahulog ni Sinag." "Bakit nasa iyo pa? Bakit mo inuwi?" Sigaw niya. Dahil amoy niya, di ba? Dahil amoy pa rin siya ni Liwayway. Siya pa rin 5 taon na. Pero ang multo niya, hindi ka pa rin tinitigilan. Napapikit si Dante. Pagod na siya. Pagod na siya sa selos, sa mga hinala, sa walang katapusang transaksyon ng kanilang pagsasama. "Tumigil ka na, Clara." "Hindi. Hindi ako titigil." Halos humagulhol si Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at galit. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Iniligtas ko ang kumpanya mo. At ito ang igaganti mo sa akin? Ipagpapalit mo ako sa isang multo?" At sa mga sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Dante ang tuluyang nabasag. Ang pasensya na 5 taon niyang inipon ay biglang naubos. Hinarap niya si Clara, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig at brutal. "Gusto mong malaman ang totoo?" sabi niya. Ang bawat salita ay isang patalim. "Sige, pinakasalan kita dahil kailangan ko ng pera mo. Dahil kung hindi dahil sa pamilya mo, wala na sanang Eterno Cosmetics. Wala na sanang Dante Ramones. Yan ba ang gusto mong marinig?" "Ayan, nasabi ko na." Natahimik si Clara. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Kinumpirma nito ang pinakamalalim niyang takot, na siya ay hindi minahal, kundi binili. Habang si Dante ay umalis at nagkulong sa library, naiwan si Clara na nanginginig sa sala. Ang kanyang pighati ay mabilis na naging isang nag-aapoy na galit. Isang galit na kailangan niyang mailabas. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho ng mabilis sa dilim ng gabi. Ang kanyang destinasyon, ang magulo at masikip na apartment ng kanyang pinsan na si Marco. Walang katok-katok. Marahas niyang binuksan ang pinto. Natagpuan niya si Marco na nanonood ng TV. Sa sobrang gulat, napatayo ito. "Clara, anong ginagawa mo dito?" Sinugod siya ni Clara, itinulak sa dibdib. "Ikaw, may sinabi ka ba? Bakit bumalik ang multo niya? Nagsalita ka ba?" "Wala.
Wala akong sinasabi. Takot na sagot ni Marco, itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Nananahimik ako dito, Clara. Pinapangako ko. Ngunit hindi naniwala si Clara. Nasa gitna na siya ng isang bagyo ng paranoia. Makinig ka sa akin, Marco. Sabi niya, dinuro ang nanginginig na lalaki. Nakalimutan mo na ba ang utang mo sa akin? Nakalimutan mo na ba na kaya ka nakakahinga ng maluwag ay dahil sa akin? Isang salita mo lang, isa lang maling galaw, at sisiguraduhin kong babalik ka sa impyernong pinanggalingan mo. Naiintindihan mo ba ako? Tumango-tango si Marco. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Oo, oo, Clara. Naiintindihan ko. Tinalikuran siya ni Clara at padabog na isinara ang pinto. Iniwan si Marco na nanginginig at basang-basa ng pawis. Ang hindi niya alam, sa kabilang kalsada, sa loob ng isang madilim na kotse, isang telephoto lens ang nakatutok sa bintana ng apartment ni Marco. Ang bawat galaw, ang bawat sigaw, ang bawat pagbabanta, lahat ay nakunan. Ibinaba ng pribadong investigador ang kanyang kamera. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. Miss De La Torre, sabi ng investigador, nakuha ko na po. Malinaw na malinaw. Sa kabilang linya, sa loob ng kanyang malamig at tahimik na opisina, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Samantala, si Dante, sa sobrang gulo ng isip at pagod sa away nila ni Clara, ay nagmaneho rin palabas ng kanilang mansyon. Ngunit hindi siya umuwi sa opisina. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang pamilyar na bar sa Makati. Isang lugar na matagal na niyang hindi pinupuntahan. Doon, sa isang tahimik na sulok, nag-iisa siyang umiinom. Sinusubukang lunurin ang gulo sa kanyang isipan. Hanggang sa isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Dante? Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa harap niya si Katrina, isang modelo mula sa kanyang nakaraan. Isang babaeng naging malapit sa kanya bago pa man pumasok sa eksena si Liwayway. Katrina, sabi niya. Bahagyang nagulat, ngumiti ito. Long time no see. Mukhang malalim ang iniisip mo. Naupo ito sa tapat niya. Nag-usap sila tungkol sa nakaraan sa kasalukuyan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Dante ang isang gaan. Isang pag-uusap na walang agenda, walang transaksyon, tanging isang simpleng koneksyon. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Dante sa mansyon. Nag-check-in siya sa isang hotel kasama si Katrina. At sa labas ng hotel na yon, isa pang kamera ang kumislap sa dilim. Kinukunan ng bawat sandali ng kanyang pangalawang pagtataksil. Isang patibong na matagal nang inihanda ni Sinag, ang naging halik ni Judas. Ang tagumpay ay isang matamis na alak, ngunit ang laso ng kabiguan ay mabilis at brutal. At sa loob lamang ng 24 na oras, naramdaman ni Sinag De La Torre ang pareho. Nagsimula ang lahat sa isang press conference. Mula sa malaking screen sa kanyang opisina, pinanood ni Sinag ang pagganap ni Dante at Clara. Isang obra maestra ng kasinungalingan. Nakatayo si Dante sa podium, ang kanyang mukha ay isang maska-arara ng nasaktang integridad. Sa tabi niya, si Clara, ang perpektong asawa, paminsan-minsan ay nagpupunas ng luhang hindi naman totoo. Buong buhay kong itinayo ang Eterno Cosmetics sa pundasyon ng tiwala at kalidad, sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng kontroladong galit. Kaya't isang malaking kabiguan para sa amin na matuklasan na ang isang bagong kumpanya, ang Silangan Cosmetics, ay walang awang ninakaw ang aming mga pinaghirapang formula. Sa screen, ipinakita nila ang mga pekeng ebidensya, mga falsified lab report, mga doctored na email sa pagitan ng mga dati nilang chemist at ng mga executive kuno ng silangan. Ang lahat ay planado. Ang lahat ay kapani-paniwala. Nakatayo si Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. 5 taon. 5 taon ng pag-aaral, ng pagpaplano, ng pagtitiis.
At sa loob ng 15 minuto, sinisira nila ang lahat ng iyon gamit ang mga kasinungalingan. Pagkatapos ng press conference, nagsimula ang impyerno. Ang mga telepono sa opisina ng silangan ay sunod-sunod na tumunog na parang mga alarma ng papalapit na dilubyo. Pumasok si Hiraya sa opisina ni Sinag. Ang mukha ay namumutla. Tumatawag ang mga investors mula sa Geneva. Sabi niya, ang bosses ay nanginginig. Galit na galit sila. They're pulling out. Nagbabanta silang idemanda tayo for fraud. Sa kabilang screen, nakita ni Sinag ang stock market ticker. Ang simbolo ng SLNG ay may katabing isang mahaba at nakakatakot na pulang arrow na nakaturo pababa. Bumabagsak ito ng mabilis, na parang isang eroplanong nawalan ng pakpak. Ang dating masiglang opisina ay napalitan ng isang lugar ng takot at pag-aalala. Ang mga empleyado ay nagbubulungan sa mga sulok. Ang ilan ay nagsisimula ng magligpit ng kanilang mga gamit. Ang mga pangarap na itinayo nila, kasama si Sinag, ay gumuho sa isang iglap. Sinubukan ni Hiraya na pakalmahin ang lahat, ngunit paano mo papakalmahin ang mga taong nakikitang lumulubog, ang barkong sinasakyan nila? Nang gumabi, tumigil na rin ang mga tawag. Ang katahimikan na pumalit ay mas nakakabingi. Isa-isang umalis ang mga empleyado, ang kanilang mga balikat ay lupaypay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Naiwan si Sinag at Hiraya. Anong gagawin natin? Basag na tanong ni Hiraya. Naupo sa isang silya na parang naubusan ng lakas. Hindi sumagot si Sinag. Lumakad siya patungo sa malaking bintanang salamin. Ang lungsod ng pag-asa ay kumikinang sa ilalim. Isang dagat ng mga ilaw at pangarap. Ang parehong tanawin na nagbigay sa kanya ng lakas ay tila nangungutya sa kanya ngayon. Nawala na ang lahat. Ang pera, ang tiwala ng mga investors, ang kumpanya. 5 taon ng kanyang buhay na sunog at naging abo. Para saan? Para sa paghihiganti? Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang pisngi. Kahit hindi na halata, kung pipisilin niya, mararamdaman pa rin niya ang maninipis na hibla ng mga peklat sa ilalim ng kanyang perpektong balat. Ang paalala ng sakit na nagsimula ng lahat ng ito. Sulit ba ang lahat? Ang bawat operasyon, ang bawat gabing walang tulog, ang pagtalikod sa kanyang dating pagkatao? Para lang ba mapanood ang kanyang mga kaaway na muling manalo gamit ang parehong sandata na ginamit nila noon, kasinungalingan at pagtataksil? Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay naging sisinag, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot na hindi pisikal, ang kirot ng pagiging siliwayway, ang kirot ng pagkatalo. Sino nga ba si Sinag de la Torre kung wala ang kanyang galit, kung wala ang kanyang plano? Isa lang siyang babaeng may ninakaw na mukha at basag na kaluluwa. Isang malamig na agos ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Baka talo na talaga siya. Sa gitna ng madilim at tahimik na opisina, habang nakatanaw sa lungsod na sumaksi sa kanyang pagbagsak, naramdaman ni Sinag na siya ay nag-iisa. Dahan-dahang pumasok si Hiraya, lumapit sa kanya. Hindi ito nagsalita. Inilagay lang nito ang kanyang kamay sa balikat ni Sinag. Isang tahimik na mensahe ng suporta at katapatan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng bigat. Handa ka na ba? Tanong niya. Oras na para tapusin ang laban na ito. Nag-angat ng tingin si Sinag mula sa mga ilaw ng syudad at tumingin sa refleksyon niya sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod, nasasaktan, at halos masira na. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, sa kaibuturan ng kanyang mga mata, isang maliit na kislap ang nagsimulang mag-apoy muli. Hindi ito ang mainit na apoy ng galit. Ito ay isang bagay na mas malamig, mas matatag. Ang malamig na liwanag ng isang bituing malapit ng sumabog. Ang lahat ay nawala. At dahil wala nang natitira, wala na rin siyang anumang ikakatakot
na mawala pa. Ang ballroom ng Grand Manila Hotel ay puno ng tensyon. Si Dante Ramones ay nakaupo sa harap na hilera, isang ngangiting aso sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, si Clara, na parang isang tropeo, nakakapit sa kanyang braso. Nandito sila para sa isang bagay lang, para panoorin ang huling hininga ng Silangan Cosmetics. Ang buong industriya ay nag-aabang. Ang media ay parang mga buwitre. Ang kanilang mga kamera ay handang kunan ang bawat luha, ang bawat salita ng pagsuko, mula sa babaeng naglakas loob na kalabanin ng hari. Kawawa naman siya, bulong ni Clara. Sapat na para marinig ni Dante. Akala niya siguro kaya niya tayong talunin. Ngumisi si Dante. Ito ang leksyon sa mga nangangarap ng gising. Nang mamatay ang mga ilaw at isang spotlight ang tumutok sa entablado, tumahimik ang lahat. Lumabas si Sinag de la Torre. May kakaiba sa kanya ngayong gabi. Ang dati matalas at makapangyarihang aura ay napalitan ng isang kakaibang kalma. Mukha siyang pagod, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang apoy na hindi pa namamatay. Tila isang sundalong naghahanda para sa kanyang huling laban. Inaasahan ni Dante ang isang talumpating puno ng pagtanggi, ng mga pakiusap, ng paghingi ng tawad. Inihanda na niya ang kanyang sarili para sa kasiyahan ng panunood sa kanyang pagbagsak. Ngunit hindi iyon ang nangyari. POV, Sinag. Habang naglalakad siya papunta sa podium, ang bawat hakbang ay isang pagtapak sa mga alaala ng 5 taon. Ang sakit ng mga operasyon, ang pait ng pag-iisa, ang bigat ng isang pangalang hindi kanya. Naramdaman niya ang multo ng mga peklat sa ilalim ng kanyang perpektong balat. Nang marating niya ang gitna ng entablado, huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang mga mukha sa dilim, mga mukha ng mga taong humuhusga, mga kaibigan, mga kaaway. Nakita niya si Dante at Clara, nakaupo na parang hari at reyna sa kanilang trono ng kasinungalingan. Hindi niya kailangan ng mga nakasulat na talumpati. Ang bawat salitang bibitawan niya ay nakatatak na sa kanyang kaluluwa. Itinaas niya ang mikropono. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag. Kumapit ito sa bawat sulok ng tahimik na ballroom. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya. Inanyayahan ko kayo ngayong gabi para sa paglulunsad ng aming bagong produkto. Ngunit nagbago ang isip ko. Nagkaroon ng bulungan sa mga manunood. Sa halip, patuloy niya, nais kong magkwento. Isang kwento tungkol sa isang babaeng minsan kong nakilala. Isang babaeng nagngangalang Liwayway. POV, Dante. Sa pagkarinig ng pangalang yon, nanigas si Dante. Liwayway, isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang multo. Tumingin siya kay Clara at nakita niya ang parehong gulat at takot sa mga mata nito. Humigpit ang kapit nito sa kanyang braso. Ang mga kuko nito ay halos bumaon sa kanyang balat. Anong kalokohan ito? Sa entablado, nagpatuloy si Sinag. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo, pabalik sa nakaraan. Si Liwayway ay isang babaeng nangarap, sabi niya. Naniwala siya sa fairy tales. Naniwala siya sa wagas na pag-ibig. Akala niya, nasa kanya na ang lahat. Isang matagumpay na karera at isang lalaking ipinangako sa kanya ang buong mundo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Dante. Ang kwentong ito, ngunit ang mundo niya ay gumuho sa isang gabi. Patuloy ni Sinag. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ngunit hindi dahil sa kahinaan, dahil sa pinipigilang galit. Isang gabi bago ang kanyang kasal, ang kanyang mukha, ang kanyang kinabukasan ay sinira. At ang lalaking nangako sa kanya ng mundo, iniwan siya sa gitna ng kadiliman. Biglang umilaw ang malaking screen sa likod ni Sinag, ngunit hindi logo ng Silangan Cosmetics ang lumitaw. Ang lumitaw ay isang dokumento. Eterno Cosmetics. Financial Statement. Year 20. Nakasulat sa pula at malalaking numero. Potential bankruptcy.
Narinig ni Dante ang sabay-sabay na paghinga ng mga tao sa paligid niya. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Hindi na kay Sinag, kundi sa kanila ni Clara. Ang lalaki pala ay hindi nagmahal, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay naging kasing talas ng isang patalim. Kailangan lang niya ng tagapagligtas, isang bagong reyna na mayaman, na kayang bilhin ang kanyang kaharian. Ang screen ay nagbago. Ngayon, mga litrato naman ang lumitaw. Mga litratong kuha sa labas ng isang hotel. Si Dante at si Katrina, magkahawak kamay. Pumapasok sa isang elevator. Ang petsa sa ilalim ng litrato noong isang linggo lang. Nabitawan ni Clara ang braso ni Dante na parang napaso. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit at galit. Dante? Ngunit hindi siya pinansin ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Sinag, na ngayon ay nakatingin na ng diretso sa kanila. At ang bagong reyna? Sabi ni Sinag, gagawin niya ang lahat para makuha ang korona. Kahit pa, magsunog siya ng iba para lang magliwanag ang sarili niyang ningning. Ang huling ebidensya, walang video, walang litrato, isang itim na screen lang, at pagkatapos, isang tunog, isang recording. Ang nanginginig na boses ni Marco Valderrama ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, pinalakas ng sound system, na para bang isang sigaw mula sa impyerno. Marco, recording. Bakit mo ako pinagawa noon, Clara? Bakit mo sinira ang mukha niya? Sinira mo rin ang buhay ko. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang bawat hininga sa silid ay tila napigil. Pagkatapos, ang malamig at walang awang boses ni Clara. Clara, recording. Subukan mo, Marco. Subukan mong magsalita. At sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakakita ng liwanag. Tapos na ang recording, ngunit ang mga salitang yon ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat, at nakakalason. Sinag. Lahat ng mata ay napunta kay Clara. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay, naging kasing puti ng mantel sa kanilang mesa. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay tila nagulo. Ang kanyang mamahaling bestida ay tila naging isang basahan. Tumingin siya kay Dante, naghahanap ng tulong ng saklolo. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Dante ay hindi pag-ibig o awa. Nakita niya ang pagkalkula. Nakita niya ang isang kapitan na handang itapon ang sinuman para lang hindi lumubog ang kanyang barko. At sa sandaling iyon, alam ni Clara na tapos na siya. Nag-iisa. Dahan-dahang ibinaba ni Sinag ang mikropono mula sa kanyang bibig at itinutok ito sa direksyon ng kinaroroonan ni Clara. Ang kanyang mga mata ay naging 2 piraso ng yelo. Clara! Ang kanyang boses ay isang bulong, ngunit narinig ng lahat. Anong masasabi mo? Napatayo si Clara. Ang kanyang upuan ay tumumba sa likod niya. Napatingin siya sa paligid, sa dagat ng mga mukha na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pagkasuklam, sa daan-daang kamera na kumikislap, na parang mga bituin sa kanyang pinakamadilim na gabi. Hindi totoo yan. Yan, sigaw ni sa coffee ho. Ang kanyang boses ay basag at desperado. Peke yan. Isang paninira. Isang kasinungalingan. Ngunit wala nang naniwala. Ang katotohanan ay may sariling bigat. At ngayon, binabagsakan siya nito. Mula sa likuran ng ballroom, dahan-dahang bumukas ang mga pinto. Pumasok ang mga unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang kanilang mga mabibigat na sapatos ay lumikha ng isang nakakatakot na tunog sa marmol, na sahig, habang sila ay naglalakad papalapit sa mesa ng mga Ramones. Nagsimulang gumuho ang mundo ni Clara, at sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa entablado, nakatayo pa rin si Sinag, kalmado, tahimik, ang anghel ng kanyang paghihiganti. At sa mga mata ni Sinag, sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon,
Nakita ni Dante ang isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa galit. Nakita niya si Liwayway. Nagsimula ang kaguluhan. Habang papalapit ang mga pulis, naging hysterical si Clara. Nagpupumiglas siya, sinusubukang kumawala sa mga humahawak sa kanya. Ang dating reyna ng sosyalidad ay isa na ngayong hayop na nasukol, walang dignidad, tanging purong takot at galit. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Hindi niyo alam kung sino ako. Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumipiyok. Dante! Dante, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila. Lahat ng mata ay napunta kay Dante. Ngunit ang lalaking minsan ay nangako sa kanya ng mundo ay hindi man lang tumingin sa kanya. Nakatayo lang ito. Ang mukha ay parang isang blangkong pader. Dahan-dahang dinidistansya ang sarili mula sa babaeng nagiging lason na sa kanyang pangalan. Sa huling sandali, bago siya tuluyang ilabas ng mga pulis, nakita ni Clara ang katotohanan sa mga mata ni Dante. Hindi pag-ibig, hindi awa, kundi pag-abandona. At habang isinasakay si Clara sa sasakyan ng pulis, ang mga kamera na dati kumukuha ng kanyang magandang mukha ay siya na ring sumasaksi sa kanyang huling pagbagsak. Pagkatapos, ang mga buwitre ay bumaling sa natitirang biktima. Ang media ay parang isang alon na lumamon kay Dante. Mr. Ramones, totoo po ba ang mga financial report na ipinakita? Ano ang masasabi ninyo sa mga paratang ng panloloko laban sa Silangan Cosmetics? Mr. Ramones, totoo po bang may relasyon kayo ni Miss Katrina? Sunod-sunod. Walang awa, walang tigil, nawala ang kumpiyansa ni Dante. Ang kanyang maskara bilang makapangyarihang CEO ay nabasag at nalaglag. Nakita ng lahat ang nasa likod nito, isang lalaking duwag, sakim at talunan. Napaurong siya, nawalan ng lakas, at napaupo sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa kanyang mukha. Gumuho ang kanyang mundo sa harap mismo ng mga taong dati humahanga sa kanya. Isang haring nawalan ng korona. Mula sa entablado, pinanood ni Liwayway ang lahat. Walang tuwa. Walang ngiti ng tagumpay. Tanging isang malalim at mabigat na pakiramdam ng pagtatapos. Nang tumahimik na ang lahat at ang atensyon ay muling bumalik sa kanya, humakbang siya pasulong. Ang lahat ng tanong, ang lahat ng pagdududa ay nakatuon na ngayon sa kanya. Marahil ay nagtatanong kayo kung sino talaga ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay muling pumuno sa silid. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang pisngi, ang parehong pisngi na minsan ay sinira ng asido. Ako si Sinag de la Torre, ito ang pangalang nagbigay sa akin ng lakas para bumangon. Huminga siya ng malalim, ito na. Ngunit hindi iyon ang pangalang ibinigay sa akin sa simula. Ang babae sa kwento, ang babaeng sinira nila, ako siya. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Ako si Liwayway. Sa pagsabi ng pangalang yon, isang bagay sa loob niya ang nakalaya. Ang bigat na 5 taon niyang pinasan ay tila gumaan. Hindi na niya kailangang magtago. Tapos na ang pagpapanggap. Ang mukhang ito, sabi niya, hinahaplos ang kanyang balat, ay isang testamento, hindi ng perpektong kagandahan, kundi ng katatagan. Ang mga peklat, nakikita man o hindi, ay hindi dapat ikahiya. Sila ang mapa ng ating mga laban. Sila ang patunay na tayo ay nabuhay, nasaktan, at higit sa lahat, nakabangon. Isang katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang tao mula sa likuran ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong ballroom ay napuno ng isang malakas at umaaling-awngaw na palakpakan. Hindi ito palakpak para sa isang CEO o para sa isang modelo. Ito ay palakpak para sa isang babaeng nagpakita sa kanila ng tunay na kahulugan ng lakas. Nang gabing iyon, sa backstage, pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, sa isang maliit at tahimik na dressing room, naupo si Liwayway. Lumapit si Hiraya, ang mga mata
ay puno ng luha ng kaligayahan. Wala silang sinabi sa simula. Niyakap lang ni Hiraya ang kanyang kaibigan ng mahigpit. Tapos naliway. Bulong ni Hiraya. Tapos na talaga. Humiwalay si Liwayway sa yakap. Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na si Sinag na puno ng galit o si Liwayway na puno ng takot. Ito ay isang babaeng buo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 mahahabang taon, isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi kalkulado, hindi pilit. Isang ngiting malaya. Makalipas ang ilang linggo, tahimik na nagtatrabaho si Liwayway sa kanyang opisina, ang opisina ng Silangan Cosmetics, na ngayon ay simbolo na ng katatagan at katotohanan. Dumating ang kanyang sekretarya, may dalang isang sobre. "Ma'am, may sulat po para sa inyo." Kinuha niya ito. Ordinaryong puting sobre. Ngunit nang makita niya ang selyo sa likod, napatigil siya. Isang selyo mula sa Manila City Jail. Sa sulok, nakasulat ang pangalan ng nagpadala. Dante Ramones. Hawak ni Liwayway ang sulat. Ang papel ay tila mabigat sa kanyang mga kamay, mas mabigat kaysa sa aktwal na timbang nito. Dala nito ang bigat ng nakaraan, ng mga pangako, ng mga kasinungalingan. Tinitigan niya ang pangalan ni Dante. Isang pangalan na minsan ay nagpatibok ng kanyang puso at pagkatapos ay dumurog dito. Ano kaya ang laman nito? Mga salita ng pagsisisi, paghingi ng tawad, mga paliwanag. Binuksan niya ang sobre, ngunit hindi niya inilabas ang sulat sa loob. Dati, gugustuhin niyang mabasa ito. Ang dating Liwayway ay maghahanap ng closure sa mga salita ng lalaking sumira sa kanya. Ngunit ngayon, habang nakatitig sa sobre, isang bagay ang napagtanto niya. Hindi niya kailangan ng mga salita nito para maging buo. Hindi niya kailangan ng kanyang pagsisisi para makapagpatuloy. Ang kapatawaran na kailangan niya ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. At matagal na niyang naibigay iyon. Dinala niya ang sulat sa may bintana. Kumuha siya ng isang lighter mula sa kanyang drawer. Sa isang maliit at eleganteng crystal tray, sinindihan niya ang isang sulok ng sobre. Pinanood niya ang dahan-dahang paggapang ng apoy, tinutupok ang papel, ang tinta, at ang lahat ng sakit na kinakatawan nito. Ang usok ay umakyat at naglaho sa hangin, tulad ng multo ng nakaraan na sa wakas ay pinapalaya na niya. Nang maging abo na ang lahat, binuksan niya ang bintana at hinayaang tangay ng hangin ang mga labi ng kahapon. Tapos na. Kinabukasan, isang Sabado ng umaga, nagmaneho si Liwayway mag-isa. Ang kanyang destinasyon ay isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, magkatabing nakahimlay ang kanyang mga magulang na kapwa pumanaw sa isang car accident noong nagsisimula pa lang siyang magmodelo. Dahil sa kanyang abalang schedule noon at sa kaguluhang nangyari sa kanyang buhay, hindi niya kailanman nagawang magluksa para sa kanila ng maayos. Naupo siya sa damuhan sa pagitan ng 2 lapida. Inilapag niya ang dalang mga puting bulaklak. Walang luha. Tanging isang tahimik na pag-uusap. "Nay, Tay," bulong niya. "Pasensya na po kung ngayon lang ako nakadalaw ng maayos. Marami pong nangyari. Pero okay na po ako ngayon. Sana proud po kayo sa akin." Doon, sa katahimikan ng lugar na yon, sa piling ng mga taong unang nagmahal sa kanya, naramdaman niya ang isang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Pag-alis niya sa sementeryo, nakipagkita siya kay Hiraya sa isang maliit na coffee shop, ang Kalinaw Cafe. "Ano nang plano mo ngayon?" tanong ni Hiraya habang hinahalo ang kanyang kape. "Ngayong tapos na ang lahat." Ngumiti si Liwayway. "Marami. Ang Silangan Cosmetics, hindi na lang siya tungkol sa paghihiganti. Gusto ko itong maging isang tunay na simbolo ng pag-asa." Ikinuwento niya ang kanyang plano, ang pagtatayo ng Liwayway Foundation,
Isang organisasyong tutulong sa mga biktima ng pang-aabuso, lalo na sa mga kababaihang may pisikal na pinsala. Gagamitin niya ang kanyang kwento, hindi para makakuha ng awa, kundi para magbigay ng inspirasyon. Iyon ang pinakamagandang ideyang narinig ko, sabi ni Hiraya. Ang mga mata ay nangingislap sa paghanga. At tutulungan kita. Nang hapong yon, bumalik si Liwayway sa kanyang penthouse. Ito ang dating apartment ni Sinag, ngunit unti-unti na itong nagiging tahanan ni Liwayway. Naglagay na siya ng mga halaman, ng mga litrato, ng mga kulay. Tumayo siya sa kanyang balkonahe, tanaw ang lungsod ng pag-asa. Ngunit ngayon, ang tanawin ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng sakit. Ang syudad ay hindi na isang lugar ng trahedya, kundi isang lugar ng posibilidad. Pinanood niya ang paglubog ng araw, ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas, at habang ang araw ay nagpapaalam, alam niyang bukas, sisikat itong mula. Isang bagong liwayway. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numerong hindi pamilyar. Saglit siyang nag-alinlangan bago ito sagutin. Hello? Hello? Is this Miss Di Makulangan? Isang magalang na boses ng lalaki ang narinig niya. This is Attorney Miguel Serrano. We met briefly at the gala. I handle pro bono cases for foundations, and I heard about your plan. I was wondering, kung libre ka, baka gusto mong magkape minsan para pag-usapan natin. Napatigil si Liwayway. Isang ngiti, isang tunay, at hindi inaasahang nangiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Sige, sagot niya. Ang kanyang boses ay magaan at puno ng bagong pag-asa. I'd like that. Ibinaba niya ang telepono, tumingin siyang muli sa papalubog na araw. Ang kwento ng paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang kwento ng kanyang buhay, ito ay nagsisimula pa lamang. At dito nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni Liwayway. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin, sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat pagbangon ng ating bida. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, bawat salita ay may dalang bigat at pag-asa. Nais kong lumikha hindi lamang ng isang kwento ng paghihiganti, kundi isang salamin ng diwa nating lahat. Isang diwang kayang masaktan at madapa, ngunit hinding-hindi magagapi. Ang kwento ni Liwayway ay isang paalala na sa likod ng bawat peklat, mayroong lakas. At sa dulo ng bawat madilim na gabi, laging may nag-aabang na bagong umaga. Sana po, sa pagtatapos ng ating paglalakbay, baon ninyo ang aral na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa tibay ng kalooban. At ang pinakamahalagang pagpapatawad ay ang kapatawarang ibinibigay natin sa ating mga sarili, dahil ito ang tunay na susi sa isang mapayapang simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapumatak sa inyong puso sa kwento ni Liwayway? Anong bahagi ang hindi ninyo malilimutan? Inaasahan ko po ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at pahahalagahan hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.